Ngayong araw nga ay magje-general cleaning kami dito sa ating modern bamboo house. Kahit nga madaling araw kami nakarating, 6 AM ay gumising na din kami. Marami pa nga kaming gamit dito sa baba since marami pa rin kaming pinapagawa dito. Pero kasi hindi na kaya ng time, kaya naman ililigpit muna natin to. Basta yung improvement na sinasabi namin ay malalaman nyo din sa susunod na mga vlog. Mabilisan na nga yung paglilinis natin ngayong araw na to kasi marami din tayong bisita. Sa past vlog nga namin ay may mga nakapagsabi na sobrang liit ng problema nyo kung bakit pinapalaki nyo, na pwede naman kayo na lang yung maglinis, ba't ang dami yung sinasabi? Siguro nga para sa inyo ay maliit na bagay lang to. Iba-iba naman talaga tayo mga tao, 'di ba? Sige, sabihin na natin na hindi kasali sa trabaho nila ang paglinis dito sa bamboo house. Pero yung pag-uusapan natin yung sliding door na inikabit na sobrang dumi. Ni-raise namin yung concern na yan pero hindi pa rin pinansin. Dahil kasi sa sobrang dumi ng sliding door natin ay mahirap siyang i-open at i-close. Kailangan mo pa talaga mag-ipon ng lakas para ma-open to. At yung mismong screen niya ay natatanggal talaga. Uy, nako. Hindi namin to sinabi sa inyo para managdagan din yung frustration nyo. Sinabi namin to para maintindihan nyo kami. Mahirap lang din sa part namin kasi parang wala kaming karapatan ilabas kung ano yung nararamdaman namin. Dismayado kami sa ginawa nila pero hindi naman ibig sabihin yun na hate namin sila as a tao. Maliit na bagay lang daw to. Maliit na bagay nga pero sobrang dami naman. Gustuhin man namin na hindi iwan to modern bamboo house nung ginagawa pa siya, wala kaming ibang choice. Kasi nga yung usapan na araw na dapat matatapos na siya ay hindi pa rin siya tapos. Hindi lang din kasi sa social media umiikot yung buhay namin. Kung nakikita nyo sa mga past vlog natin, halos dito na nga din kami nakatira at natutulog lang sa tent para if may mga concern kami ay nare-raise namin agad. May mga bagay naman na nagagawa ng paraan. Kaso nga lang may mga bagay din na hindi na-actionan. Ang mga gamit nga dito sa taas ay mga gamit para sa pagpintura dito sa kesame natin. Nung nasa Luzon pa lang kami, pinagawa na namin to. Kaso nga lang hindi na nahabol pati sa kwarto natin. Medyo mabilis naman yung paglinis namin kasi marami naman kami dito ngayon. At sakto kasi to na weekend. So andito yung mga pinsan ni Norme at mga pamangkin ko para matulungan kami sa paglinis dito. Alam namin na may mga tao din na hindi kami naiintindihan. At acceptable naman yun kasi hindi naman kayo kami. I mean, hindi kayo yung nakapag-experience nito. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Sa mga nangyari ay may mga natutunan din talaga kami. Yung mga bagay na yun ay maaaring maiwasan na talaga namin sa susunod na pagpagawa namin ng bahay. Gusto lang din namin ipaalam sa inyo na nakipag-communicate kami sa mga concern namin. At dahil nga hindi din pinakinggan yung mga sinabi din namin, kaya ito yung nangyari. Sa totoo lang, nagandahan naman talaga kami sa modern bamboo house. At kahit na nagkaroon ng problema ay masaya pa rin kami. Hindi din kasi biro yung ginastos namin dito. Dugo, pawis, sakripisyo, puyat yung ginugol namin para ma-income yung pera na yon. Sabihin na nating maliit na bagay yung mga pinagsasabi namin. Pero yung maliliit na bagay na yon ay dun magsisimula yung malaking problema na kakaharapin natin soon. May kasabihan nga tayo, 'di ba? Small things matter. Uy. Basa. Basa na kahoy. Dami dito, May. Yeah. Oh. Example, dahil sa maliit na bagay na hindi paglagay ng sulignum, kahit wala pang isang taon tong kubo na to ay magkakaroon na ng bukbok. At yung bukbok na yon ang makakasira sa buong bahay na. So saan ba ngayon nagsimula yung problema? Doon sa maliit na bagay na sinasabi nyo. Kahoy naman daw yung pinagawa namin, so expect namin na bubukbukin talaga to. Wag daw OA. Oo, expected na namin yung bubukbukin na yan. Pero hindi naman ganito kaaga na wala pang 1 month. Habang naglilinis nga sila ng bintana dito ay may napansin kami dito sa bubong. Pero kahit yan ay nangyari, maghanap kami ng tao na aakyat dun sa bubong mismo para maayos yan. Buti na lang talaga maaga din dumating dito si Jenny at Miriam. Natulungan din nila kami sa paglinis dito. Dito nga din sa lababo ay hindi na nila nalagyan nung rubber o pang-connect para sa hose na ilalagay sana natin. Sabi nila nakalimutan nilang dalhin pero nung bumalik sila dito para ayusin yung butas na screen ng sliding door at yung pinto ng CR natin na baliktad, hindi nila ulit to nadala. Tinanggal na nga lang din muna nila Norme to para maalis yung cellophane ng maayos. Medyo mahirap sa part nito na tanggalin yung semento talaga kasi tumigas na siya at na-varnishan na din. Kinuha na nga din natin yung mga magulang ng kumpul-kumpul na semento dito sa sahig. Sa ibang part nga ay kailangan pang gumamit ng martilyo para talaga maalis siya. Habang naglilinis nga kami dito ng sahig sa baba, marami na kaming choices kung ano yung dapat gawin namin para maganda tignan to dito. Ganun naman talaga ang buhay, 'di ba? Sa pagkamit mo ng pangarap mo, marami ka talagang ma-encounter na mga problema. Malulungkot ka, mapipressure ka, ma-frustrate ka, at feeling mo walang nakakaintindi sa'yo. Normal yon kasi hindi lahat ng tao ay mapiplease mo. Kaya kahit ganito yung nangyari ay magpapatuloy pa rin kami at lahat ng mga problema na andito ay gagawan pa rin namin ng paraan para maging maayos. Mahirap, nakaka-stress pero wala ganun talaga yung buhay.